Ano pong reaksyon nyo dito po sa pagbawi ng Pangulo sa piso sana na dagdag pamasahe po sa atin pong traditional jeepneys? Alam po ninyo, ako'y nalulungkot sapagkat ginagalang ko po ang desisyon ng Pangulo sa pagdating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero ang tinatanong ko po, ano naman po bang ayuda ang itutulong ng Pangulo para kahit paano mabawasan ang pinaghihirapan namin kinakarap mo sa halaga ng ating petrolyo. Yung AX po, 5,000. Good for 5 days lang po yan, Ma'am DJ, and started. Yung tinatawag nilang ayuda, yung fuel subsidy, 10,000. Good for 10 days. Ang giyera po patuloy. Sa loob po ng 2 linggo, 40 pesos po itinaas. Napakabigat po. Halos 1,200 na po ang nawawalang kinikita ng ating jeepney sa kumukonsumo certain ng 30 liters a day na mahabang ruta at mga nasa 800 naman po ang nawawala sa mga short route mga kumukonsumo ng 20 liters a day. Nalulungkot po ako. Ka-Obet, ang sabi nyo nga po, hindi po sapat yung tulong na ibibigay ng gobyerno. So ano pong planong gawin ng inyong grupo dito po sa naging desisyon ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, kagaya nga po nung napainggan ko kay Sir Ted, kay Mr. Marquez, ako'y imbitado rin po doon, although lalabas na po ako ngayon, at ako'y nag-bill out na rito, at gusto kong maka-attend ng napaka-importanting hanes, pagkat lahat po ng sektor ay dito ngayon, upang mapag-usapan po kung ano ang mabuting magagawa ng hanay ng transportasyon para dito sa magbawi ng Pangulong Marcos Jr. na pamasahing dapat ay itinakda na ngayong araw. Oo. Ka-Obet, mukhang malakihan yung meeting na mangyayari mamaya. Sino-sino pa pong mga grupo ang kasama ninyo at may plano po ba as early as now para po sa mas malaking kilos protesta? Alam mo, Ma'am DJ, ito ang pag-uusapan ito ang pinakamalaking usapin sa ating hanay ng transportasyon, buses, taxis, tractors, jeepneys, PNBS, lahat po andyan. Kanya napakahalaga po ng pagpupulungan ito. At kailangan maka-appear po ako certain at magpagbigay niyo po akin na aking mga recommendation. Pagkat ito pong pag-uusapan, alam ko pong napakaselan na dito yung talagang mararamdaman ng taong bayan, mararamdaman ng ating pamahalaan kung ano ang mga dapat na gagawin ng aming hanay. Ka-Obet, ang katwiran ng Presidente, ito ay sa kapakanan ng mga mananakay na siyang nakararami. Reaksyon niyo po doon? Alam po ninyo, tama po yung sinasabi niya, pero ano naman po ang kapakanang dapat pagkalod niya sa mga driver na nagsiservisi po ng maayos sa ating hanay. Sapagkat ang mga commuters group po, Sir Ted, kagaya Ma'am DJ, kagaya Ma'am Elvira Medina, sinasang-ayon nila yung 2 piso at naiintindihan at naunawaan po ng ating manakayang hirap. Ang mga nangyayari po ngayon, magbibigay ng pamasahing 15 sa jeep. Hindi na po certain binabawi ng pasahero sa inyo na yan, pandagdag gastos. Karanasan po yan ng aking hanay. At yung po namang iba talagang sige na ihot para pandagdag gastos nyo, sobrang taas ng fuel. Marami po ng mga commuters ang nakakaunawa sa problema ng super. Kanya nagtataka po ako bakit ang Pangulo hindi kami naunawaan. Ka-Obet, kung kayo po ang magdedesisyon o magpapanukala nga nito, ano ho ba ang sapat niyong dapat na gawin dito po sa naging desisyon ng Presidente? Kung ako po, Sir Ted, ang tatanungin mong personal, sa edad ko na ito, babalik ko uli ako sa kalye. Upang ipadama, iparandam, at ipaalam na talagang nalulungkot kami at hindi ho karapat dapat na bawiin sapagkat yung dinagdag na 2 piso, Sir Ted, Ma'am DJ, kulang pa rin po yan sa itinaas. Ang gusto lamang namin kahit paano makabawas gastos. Yung 2 piso, nakapag-prepare ka ng 300 passengers a day, 600 pesos. Natalo ka ng 600, that will be all right. Sige lang, mag-service lang tayo sa ating mga mananakay. Kahit paano, ipangkain lang ng kahit kapraso ang ating pamilya. Sapat na po iyon. Pero yung pagkakabawi po na yan, talagang ang lahat po ay nagdaramdam sa ating Pangulo, sa ating hanay at iba pang hanay ng moda ng transportasyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.